Nasaksihan ko nga ang isang pambihirang pagkakataon na kung saan ang isang hanunuumang yan ay ikakasal sa simbahan ng Katoliko. Kaya naman ngayong araw, samahan nyo nga akong masaksihan ang isang natatanging kasalan na kung saan nagtagpo ang tradisyon at pananampalataya. Hello mga bishi! Kahapon nga ako at ang aking anak ay pumunta sa bayan ng Bulalakaw upang masaksihan ang pag-iisang dibdib ni Madam Madibet at ni Sir Edgar. Alas 2 nga ang oras ng kasal at alam nyo ba mga bishi, 1:45 nasa biyahe pa kami ng aking mga kumparing si Sir Emerson, si Sir Darrell, si Michael at ni Madam Trina. Sobrang bilis nga ng aming takbo sa motor dahil nakakahiya na kami ay mali. Si Michael pa naman yung best man tapos lahat sila ay kasama sa entourage. Buti na lang talaga mga lalaki sila at mabilis lang magbihis. Doon na nga kami mismo sa kalsada nagpalit ng damit. Kasalan nga ni Madam Madibet at ni Sir Edgar ay sobrang tagal naming hinintay ni Michael. Sa tuwing nagkikita nga kami ni Madam Madibet, lagi kong tinatanong kung kailan nga ba ang kanyang kasal dahil sa aking pagkakaalam, ang kanilang mga suot ay talagang pangkatutubong mangyan. O diba, nakaka-amaze yun mga bishi, pambihirang pagkakataon talaga ang mga ganito. Tuwang-tuwa pa nga ako dahil nga kasama si Sayon sa entourage. Si Mama Madibet sagang sanga ay ang gurong pumalit sa akin nung ako ay naibaba mula sa Sinariri papunta sa Del Mundo na bakante kasi yung item, siya yung pumalit sa akin. Naging beshi nga din siya ng aking beshi na si Michael, kaya naman medyo magkakilala kami. Si Sir Edgar naman ay palagi ko nakakasama tuwing mayroong camping ang Keep Hope Alive. Parehas nga po silang guro at mga nagsasabi na medyo bata pa sila, hindi po nasa tamang edad na sila mga bishi. Actually, sobrang tagal na nga nilang magkarelasyon. Ang kasalan nga na ito ay matuturing kong kakaiba dahil nga sa kanilang mga kasuotan. Mula sa bata hanggang sa mga ninong at ninang, lahat sila ay nakasuot ng ramit. Kita nga natin ang kanilang tradisyonal na kasuotan, makukulay na habi na nagpapakita ng yaman ng kanilang kultura. Ang bawat detalye mula sa borda hanggang sa tela ay may malalim na kahulugan. Sumasalamin nga ito sa kasaysayan at pamumuhay ng kanilang tribo. Ang daloy ng kasal ay katulad lang din sa tradisyonal na katolikong seremonya. Nagsimula ang lahat sa pagpasok ng groom kasama ang kanyang mga magulang, kasunod ang entourage na may tradisyonal na kasuotan. Tulad nga nito ang bride na buong ningning na naglakad sa gitna ng simbahan. Alam niyo ba mga bishi, habang pinapanood ko si Mama Madibet na naglalakad, naiiyak din talaga ako. Ewan ko, pero pag nakakakita ako ng ganito, nakaka-touch talaga. Hindi din mapigilan ni Mama Madibet yung kanyang luha, tears of joy kumbaga. Habang ako nga ay nakatingin sa lahat ng mga taong nasa loob ng simbahan, tuwang-tuwa talaga ako mga bishi, napakagandang pagmasdan. Isang napakapambihirang pagkakataon na ang isang katutubong mangyan ay ikinasal sa simbahang Katoliko. Para nga po sa kaalaman ng lahat, ito pong pag-vlog ko sa kasal ni Mama Madibet at ni Sir Edgar ay matagal ko nang ipinagpaalam kay Mama Madibet. Inausap ko nga din po ng personal ang magulang ni Mama Madi na kung okay lang ba na i-vlog ko ito at pumayag naman po siya. Kaya maraming salamat po sa pamilya ni Mama Madibet at ni Sir Edgar dahil pinayagan nila ako mag-vlog sa ganitong pambihirang pagkakataon. Katulad nga ng sabi ko sa inyo mga bishi, ang daloy ng kasal ay katulad din sa tradisyonal na katolikong seremonya. Mayroong pagbabasa ng salita ng Diyos at ang nakakatuwa pa, ang pare ay nagbigay ng sermon na tumatalakay hindi lamang sa kahulugan ng kasal sa mata ng Diyos, kundi pati na rin ang kahalagahan ng pagpapanatili ng kanilang kultura sa kabila ng modernong panahon. Sumunod nga riyan ang pagpapalitan ng sumpa ng mag-asawa. Sa harap ng altar, kanilang ipinangako ang pagmamahalan at katapatan habang hawak ang singsing na hindi lamang sumisimbolo ng kanilang kasal, kundi pati na rin ang bilog na kumakatawan sa walang hanggang pag-ibig ayon sa kanilang tribo. Mayroon din paglalagay ng belo, cord, pag-abot ng aras, lahat mga bishi katulad lang din sa ating tradisyonal na kasal ng katolikong simbahan. Wala nga din silang tagakanta, aba ay walang problema, eto nga't si Bishnyo ay umiksena pa. Buti na nga lang magaganda din pala ang mga boses ng mga abay, pati ang kaibigan ni Sir Edgar. Kaya naman habang nagpipicturan, salitan nga kami sa pagkanta. Idagdag ko nga lang din pala mga bishi na alam nyo ba hindi sila nag-kiss sa lips kasi bawal yun kina Mamadi. Halik lamang sa noo o pisngi ang pwede, kaya naman yun lang yung kanilang ginawa. Alam nyo yung kahit hindi naman sila nag-kiss sa lips pero nakakakilig pa rin, ganun yung feeling mga bishi. Sobrang sweet at makikita mo talaga kay Sir Edgar na mayroon siyang respeto kay Mamadi. O diba, ang bongga, sana all! Tapos nga ang kasal pati ang picture ay mag-aalas 4 na ng hapon, kaya agad-agad kami ay pumunta nga doon sa bahay ni Mama Madibet. Nung kami nga ay dumating sa bahay ni Mama Madibet, grabe mga bishi, sobrang na-amaze talaga ako. Ang buhay ko nga, ngayon lang ako nakapunta sa kasalan na sobrang daming tao. Seryoso mga bishi, lahat talaga kami ay manghang-mangha sa sobrang dami ng tao na pumunta sa kasalan ni Mama Madi at ni Sir Edgar. Pakalawak nga din ng reception, kaya naman kitang-kita mo talaga yung mga tao, yung pila ng mga sasakyan sa kalsada, sobrang haba talaga. Sa dami ng tao, makikita kung gaano karami ang nagmamahal sa bagong kasal. Ang patunay na ang kasal ay hindi lamang pag-iisang dibdib ng dalawang tao, kundi pagsasama ng mga taong nagmamahal at sumusuporta sa kanila. Kakatuwa nga din dahil
dahil pinasayaw ang mga ninong at ninang pati na rin ang mga abay bago pumasok. Tuwa talaga ang lahat dahil kahit ang mga ninong at ninang ay mahiyain, naku, sila talaga ay umiinda. Dagdag pa nga dyan na sobrang taas ng energy nung MC, kaya naman dalang-dala talaga yung mga ninong at ninang, napapasayaw talaga niya. Ang simpleng bakura ng bride ay nagbistulang isang masayang piyesta. Yung tipong para kang may artistang pinapanood sa gitna, ganun ang eksena mga bishi, nakakatuwa talaga. Nung nasa labas pa nga lang kami, sabi ko, meron bang darating na artista? Bakit sobrang haba ng pila ng mga sasakyan? Bakit sobrang daming tao? Sobrang amazing talaga mga bishi, nakakatuwa. Ganito pala ang kasalan dito sa Bulalakaw. Ay, parang gusto mo na lang din pumunta sa mga susunod na kasalan dito ay. Ang mas kinatuwaan pa nga ng lahat ay nung sumayaw na yung dalawang bata. Ayan mga bishi, anak ko yung isa na yan. Hataw kung hataw, budots kung budots talaga sila. Ay grabe, ang tarawanan talaga ng mga tao at palakpakan. Siyempre, ang pinakang hulingang pumasok ay yung mag-asawa, ang bagong kasal na si Ma'am Madibet at si Sir Edgar. Nakita mo talaga ang galak sa kanilang mga mukha. Si Ma'am Madibet kasi ay medyo mahiyain kumpara kay Sir Edgar. Kaya naman si Sir Edgar talaga yung mas pinakamataas ang energy. Bago nga sila makapasok sa reception, mayroon nga sila yung agaw-agawan ng coins. Paramihan nga sila na maiipon at pagkatapos nga no, nag-cut ng cake, uminom ng tubig at yung iba pang mga ginagawa kapag mayroong kasalan. Kasunod nga din agad niyan ay ang pagbasbas ng pagkain at syempre yung pagkain na ng mga ninong at ninang at iba pang mga bisita. Tingnan nyo naman mga bishi kung gaano kadami yung tao. O diba, sobrang amazing talaga. Ang kwento pa nga sa akin ni Michael, nung pamamanhikan pa lang, ganito na din daw talaga kadami ang tao. Normal na nga daw sa kanila ito, kaya naman hindi na sila nagulat. At syempre, nakapaghanda nga din sila ng sapat. Mayroon nga din silang sabit-sabitan, inaabot yung mga regalo at yung mga bigay ng ninong at ninang. Mag-aalas 6 na nga ng hapon nung kami ay nakauwi at medyo madilim na nga din. Pabagsak na nga din ang ulan yan, kaya kami ay nagmamadali. Nakakamangha talaga mga bishi, pauwi na kami, hindi pa rin tapos yung pakain sa ibang mga bisita. Nakakatuwa talaga. Sobrang daming tao, parang piyesta. O, paano ba mga bishi? Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Patuloy po sana tayong pagpalain ng ating pong may kapal. Paalam!